From madilaw na ngipin at namumuong parang semen sa ngipin to this white and pearly teeth. Ang puti-puti na ulit ng ngipin ko. Nakikita niyo ba yan? Kung nakikita niyo yan, di ba? Di ba? I'm so cute. It's so pearly, right? Kayang-kaya niyo din yan gawin sa mga anakis niyong katulad ko magaganda. At dahil dyan, hello mga kachikarot. Miss niyo Shiloh, no? Hihi, dahil na-miss niyo ang chikarot na to, i-reveal na sa inyo ni Inay ang sikreto niya sa aming mapuputing ngipin. Aba, sharing is caring. Dami kasi nagtatanong kung bakit mapuputi at walang dental plaque ang aming mga ngipin. Yun yung yellow na parang cement na nabubuo sa mga ngipin. Di ba nakakapangit yun? Nakakawala ng confidence ngumiti. Ay, nako kadiri kaya. Siyempre, mababawasan lang yun kapag nagtututbrush ay. Kayo hoy, nakakahiya naman sa katabi nyo ay pwede na isan lamang ang ngipin nyo kaso walang tatanggap. Ni piso walang bibili niyan. Sige ka. At kahit naman anong toothpaste gamitin nyo ay okay na dahil na gusto mapakita ni Inay sa inyo na sinakripisyo niya yung perlas ng sinangalan, sinalanan. Ayun, di ko na din nasabi. Ito na nga, ang dami-dami kasing parigoy-rigoy eh. Hindi nga ako tinutbrush ni Mama na 7 days. Aba, 7 days lang laman. Napakahusay ng ina ko. Para lang kasi mapakita sa inyo kung ano yung ginagawa niya para matanggal yung plaque sa ngipin ko. Tsaka, yun, tinan nyo naman diba, ang pangit-pangit ng ngipin ko ngayon, ang dilaw-dilaw. Dahil yan sa plaka, hindi yan dahil madilaw yung ngipin ko. Kasi everyday naman ako nagtutoothbrush. So, yung tiyan na ganito itsura, yun yung pinantatanggal niya. Bakit? Kasi hindi to ganon katulis at nakabento para just in case gumalaw ako, hindi tatamaan yung gums ko. Aba, pag tinamaan yan ay talaga naman. Red ang makikita niya sa aking ngipin. Lalalala. Okay, sige. Bago ako magchikarot dito, papaalala ko lang po sa inyo na nakadepende po sa mga alaga niyo po yung mga ganito. At syempre kung kaya nyo, syempre naman. Example po ako, si Shiloh ay sanay at tinahayaan ko si Inay na linisin ang aming ngipin. Syempre, kasi ayoko ng pangit ako, Char, syempre po, si nanay, alam niya no, pag talagang bunganga na lang talaga, kaya hayaan na lang talaga. Ay sus Mariosep, ay ganon talaga ang buhay. Paubaya na lang. Paubaya. O sige, ito na, ang dami naman kasing commercial nitong Shiloh na to eh. So, ganito nga, ganyan nga. Ano nasasabihin mo? Wala na, hindi ko na alam sasabihin ko. Hindi ko na alam paano ko ikukwento sa inyo. Mag-cry na lang ako dito. So, nag-breakdown nga muna ako, kaya hininto ko muna. Kasi nga nag-cry muna ako. So, nasaan nga ba tayo? Ay sus, Mariosep, 3 minutes na. Hindi ko pa rin nakakwento sa inyo ang mga mahalagang importante. Basta ang mahalaga, importante. Yun, nasaan na nga ba ako? Hindi ko nga din alam kung nasaan ako eh. Hello world. So, eto nga, kasi nga, hindi naman kasi maiiwasan na magkaroon ng tartar. Kahit araw-araw pa mag-toothbrush. Ay naku, Day, ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka magkaroon ng tartar kapag hindi ka talaga nag-toothbrush. So, ganito nga yung way ni Mama para hindi damunin ng dilaw na simento ang mga ngipin namin at mapanatiling white at malinis ang aming ngipin. Siyempre, panaikis ako kay Mama eh. Gusto niya yung laging malinis ang kumikis sa kanya, diba? Ay, inuulit ko po, araw-araw dapat mag-toothbrush kung ayaw niyong maging bungal. So, itong side ng ngipin ko na to, ito yung pinakamadaming plaque. Grabe talaga, para talagang sinemento na yung ngipin ko dito. Nakikita nyo ba yan? Napakadami niyan. So kasi, ikaw ba naman kasi 7 days ka hindi nag-toothbrush, talagang di ba naman lamunin talaga ng dilaw yung ngipin mo? Ikaw ba naman O yan, sinakripisyo ko yung ngipin ko para lang naman may maipakita po sa inyo. Pero everyday po kayo dapat nag-toothbrush. So ayan, di ba nakikita nyo kung paano nagbabago yung kulay ng ngipin ko? Kasi nga, hindi po dilaw ang ngipin ko, kundi flak lang po yan.
Kasi nga, lagi naman po ako nagtutoothbrush. So, ingat-ingat lang po kayo sa paggagawa ng ganito kasi sa paggamit ng tiyane. Kasi po, is matulis pa naman kahit papaano yung tiyane. At saka, tinan nyo yung gums, so, ang lapit-lapit na. So, pwede nga talagang matamaan yung gums namin at magdugo siya. Magdugo. Ano ba yan? Hindi lang po haba-haba pero lagi na ng bulol, nakakasura. So, ayan nga, ang dami-dami niyan. Tapos, tututbrushin nyo na, tatanggalin nyo lang hanggang sa maging matanggal na lahat ng plaque na meron dyan, yung tartar. Tartar din tawag dun eh. Yun nga. So, diba nakikita nyo kung paano nagbabago yung kulay ng ngipin ko. So, kasi yung ngipin namin is marami siyang, parang siyang mountain na maraming bako-bako. So, hindi naman bako-bako. Yung parang alam nyo na, yung nasa dulo na siksik na kailangan talaga ng matulis na bagay para yun matanggal. So, ayan yung kinpinang tatanggal ni mama. Ganyan lang siya magtanggal. So, siyempre, behave ako kasi tatamaan yung gums ko kasi nga, masakit kaya yun. So, depende talaga sa mga alaga nyo kung paano siya papayag na magpaganyan kasi siyempre nakakangilo din yan eh. Nangingilo din kami dyan eh. Siyempre, ako kasi sanay ako. 2 months pa lang kasi ako ginaganyan na ako ng nanay ko. So, ayan, kaya nasanay na ako sa pagganyan-ganyan. So, worth it naman yung paminyelo ko. Worth it naman yung pagkatuwa ng nanay ko na malinis na ulit yung ngipin ko. Nakita niyo ba? Napakaputi na ulit ng ngipin ko. Sobrang white na. O, diba? Na-save na naman ang Manny sa Dental Clinic. Bet Dental Clinic. So, eto na si Diora. Hindi masyadong sanay si Diora sa toothbrush and sa tiyane. Kasi 5 months old na si Leora nung kinuha ni mama kaya hindi siya masyadong sanay. Pero pinipilit ni mama na matanggal pa rin yung kaunting-kaunting plaque niya sa ngipin niya. Kaya ang ginagawa ni mama is everyday talaga niyang tinutoothbrush, hindi yan nag-sacrifice. Ako lang, everyday yan nagtutoothbrush tapos ang ginagawa niya ay kinakain niya yung toothpaste at toothbrush kaya yung toothbrush niya ay sira-sira na. So yung toothbrush nga namin ay binibili lang ni mama sa Save. Kasi doon, mura lang yung toothbrush tapos sobrang lambot pa. Pang baby talaga yung toothbrush kaya hindi siya nakakasira ng gums namin kasi ang lambot-lambot lang ng toothbrush. Nakita niyo ba si Diora? Napakakulit niyan, kinakain niya talaga yung toothbrush. So malapit na ang palitan ni mama yung toothbrush namin kasi wasak-wasak na eh. O diba? Ganyan lang si Diora pero meron siyang konting lak lang naman kasi nga lagi naman siya nagtutoothbrush eh. O, diba ang kulit-kulit ng batang ere? O, sige, kagatin mo ng kagatin. So, ganyan nga, dahan-dahan lang itutoothbrush ang mga ngipin. So, ang tips dyan ay every night. Kasi doon sila pagod na, doon kami pagod na, kakalaro, antok na antok. Ganyan, yung tipong talagang susuhukan na lang sa ginagawa ng nanay mo. Kasi nga, antok na antok ka na eh. So, gusto mo na lang talagang matulog eh. Kaya every night kaming tinutoothbrush ni mama, every night. Hindi morning, every night. Every night nga eh. Ang kulit-kulit mo, Shiloh. Nabi na paulit-ulit ka every night nga eh. So, ayun, diba? Tigas ng ulo ni Leora. Sige na, yun lang po. Wala naman pong plak si Leora kaya hindi na niya ipapakita sa inyo kung paano niya nililinis ang ngipin ni Leora. Kasi ganun din naman nung ginagawa niya. Medyo magalaw lang si Leora kaya sobrang ingat niya kay Leora kasi na pwede niya matamaan yung gums ni Leora. So, ayun. Kung kaya niyo naman pong gawin sa anak niyo ang ginagawa ni mama, pero kung hindi niyo po talaga kaya at talagang napakalikot ng inyong mga alaga, ay wag niyo na lang pong gawin. Toothbrush na lang po. Wag na pong mag-tiyane-tiyane kasi talagang magdogo-dogo by ang aming mga gums by. At masakit yun, bye. Sige na po, bye-bye na po. Sana po may natutunan kayo sa ating kwentong hindi ko malaan kung kwento pa to o patawa. Sige na po, bye-bye po. Thank you sa pananood. Love you. Ang chikarot na Shiloh. Babush. Mau. Uy, Mau. Aw, dapat yun. Bye.